Magandang araw po, pakinggan natin si Armandin, na isang vlogger. Okay ito, okay ng vlogger po. Patungkol sa nakukuha niyang scoop. Marami kasi ganito stop. Kaya marami siyang nakukuha mga kung anong gusto niyang ipalabas. Pakinggan natin na patungkol ito kay Bato sa kanyang sasawa. Buenos dias, damas y caballeros. Kahit naging PMAer itong si Bato de la Rosa at di umano'y right hand Duterte sa mga killing spree nila, sa mga extrajudicial killing activities nila, mula nang na-assign ito si Bato de la Rosa dyan sa Davao at naging police chief dyan sa Davao, regional director, and then later on PNP chief. Kumbaga kahit darak ang dating nito, parang machong-macho, yung signature darak look niya, at syempre marami natatakot dito kasi well, hindi naman niya inamin unlike Duterte, pero maraming alam na pumapatay talaga ito ng tao, pero ngayon na lumabas na yung tunay na hari, sa tunay na general sa bahay nila Bato de la Rosa, at ito pala yung asawa niya, ang mas matapang at mas magaling sa kanya. In fact, ngayon nagtatago na siya sa palda ng asawa niya. His wife has taken the cudgel for him. At itong si asawa niya na si Grace Nancy de la Rosa ay ngayon gumagalaw, umaapela sa korte para wag hayaan, lalo na yung Supreme Court, wag kahit na-deny na yung TRO nila, pero naglabas pa rin ng apela itong asawa na wag hayaan itapon si Marcoleta sa dahig. Si Bato. At itong si Grace Nancy de la Rosa, ang tunay na general sa bahay ni de la Rosa, ay nag-call a friend na dito sa Duterte-controlled Supreme Court. Sabi niya sa apela niya sa mga justices, sa letter of appeal niya na pinost niya sa social media page niya, please do not be an accessory to bringing my husband to the Hague. Every Filipino must be tried in his own country. So, nagiging accessory daw ang gobyerno na dadalhin sa Hague itong si Bato. Every Filipino daw. Pero pati ito na rin pala asawa ni De La Rosa, magaling na rin sa propaganda. Ito talaga ang advisor niya. Ito rin nag-advise sa kanya para tumakas na. Ito rin nag-advise sa kanya para lumitaw dyan sa Senado on May 11. So as we vlogged earlier in the past, precisely andito sa napunta sa Hague ang problema ng mga biktima ng extrajudicial killings ay dahil hindi sila pinansin ng ombudsman. Dapat nga kasama yan si Martires sa kaso sa crime against humanity. Hindi sila pinansin ng asawa niya ng PNP. Meron naman sila Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Meron din sila mga internal mechanism
ilan pulis ba ang nakasuhan ng PNP mismo? Wala. Yung mga kinasuhan sa kaso nila Kian de Los Santos ay kwan yun. Yung mga biktima ng relatives ng mga biktima. Sila yun ang nag-file ng kaso laban sa mga pulis at nanalo sila. May 10 kaso. Ito po yung sinasabi niyang kaya sa Caloocan, lumaban yung pamilya. Alam niyo, nang inuli yung bata na yan, nakikiusap sa mga pulis. Sabi niya, "Sir, meron po akong test bukas." Talagang walang niya itong mga 3 pulis. Kaya nakakulong na yun eh. Reclusion perpetua. Nakikiusap na po yung bata. Wala naman siyang kinalaman sa droga. Pinatay siya nitong 3 pulis. Kaya lumaban yung pamilya. Praise God, nanalo naman sila. Kanya lang, pagpatay na wala ka na magagawa eh. Kahit sabihin mo pa nanalo ka sa korte, namatay na yung anak, yung bata. Ano po, kung ano man yung pangarap niya, kasama ng pinatay ng mga 3 happy trigger na pulis ng Caloocan. At ngayon, kakulong na, life yata yun. Okay, ulit tayo. Sila yun ang nag-file ng kaso laban sa mga pulis at nanalo sila. May 10 kaso ato na filean pero walang iniisang kaso ang nag-initiate ng ang NAPOLCOM. Pwede rin hawakan yung mga kaso na yan ng NAPOLCOM, National Police Commission, dahil ang nang-aabuso ay mga pulis, gumagawa ng extrajudicial killing ng mga pulis. Pero wala, hindi nila DOJ, di ba? Kasama rin si Vitaliano Aguirre sa Crime Against Humanity sa ICC dahil hindi niya ineksyonan yung mga complaint laban sa mga pulis. So, really, they drove itong mga relatives ng mga biktima ng EJK to the ICC as the last recourse. Siyempre, they tried all the local mechanism, PNP, DOJ, DILG, CIDG, NAPOLCOM, NBI, Malacanang, Senado, Kongreso, walang pumansin sa kanila. Wala. Sa Senado, pero pinatay naman yung investigasyon. So, wala. They were forced to go up to the ICC. So, so she has, itong si Mrs. De La Rosa, should already face the facts. Na asawa talaga niya. May kasalanan. Alam niya to. Excuse me. Alam niya to. Niloloko na niya tayo. Alam niya to. So, hindi lumalabag yung local courts ng rules of piracy. Itong asawa ni Bato na sinasabi ni Armando, isa rin siya sa patatawag ng NBI patungkol sa pagtakas ni Bato sa Senado. Napapanood ko yun sa NBI Director Matibag. Binabanggit niya, isa sa mga patatawag nila ay ang asawa ni Bato kasi nagigisaw-saw na rin siya. Oo, totoo yan, nagigisaw. Minsan may nabasa rin ako sa social media. Tama yung sabi ni Armando na sana wag na siyang itapos sa daig sa ICC sa Netherlands. Kaya kaso mo, yung ICC ang may warrant of arrest. Kaya yung Korte Suprema, wala silang magawa. Kaya nga 951 ang talo si Bato, walang binigay na tiyaro. Sige, tuloy tayo. Alam niya to. So,
hindi lumalabag yung local courts ng any rules or policy. Balik tayo sa bahay. Parang naiwan ko yung wallet ko. Mahirap na, baka nahulog o ano. Yan, dito pa naman tayo sa Zamboanga. Ang hirap mag-apply ulit ng mga lisensya at saka mga credit card. At nahulog, nawala yung wallet. Balik muna tayo dito sa East Zamboanga Business and Events Place. Pero tapusin mo natin. So, yan, sabi pa ni Mrs. Grace Nancy de la Rosa, granting the people in power permission to voluntarily surrender another Filipino is admission that you are weak. You are weak and incapable of handling this case. That thus the need for an international court to surrender. So kung ibibigay daw ng permission i-surrender si Bato sa ICC ay parang inaamin na daw ang korte. Weak sila. Talaga naman weak ang korte. Wala naman na or siguro functioning naman ang korte sa Supreme Court sa time ni Duterte. Pero yung mga local courts parang patay. At kung mayroong mga kaso pinapailan sa local court, pinapatay nila. Pinapalusot nila yung mga pulis. Sino bang gustong pumunta pa sa international court? Yung abala, yung hassle, at mga mahirap lang ito mga biktima ng EJ case kasi matapobre war nga ito, pinarket talaga nila yung mga mahirap. So, that's why napilitan ito umakyat dahil they were getting no help from the police, from the government offices, or even from the local court. So, sabi pa ni Mrs. Marconeta, please do not waver or give in. Please, we do not have the luxury of time to wait for your technical arguments and debates. Every moment you remain undecided is an opportunity for them to close in on Bato. So, wag daw patagalin. Kumbaga, aksyon na daw dapat. Wag na mag-debate pa. Aksyon na kaagad yung hinihingi nilang TRO. Na dahil importante daw ang itong kaso kay Bato. So natatakot siya siguro na baka kasi considered armed and dangerous na si Bato. Natatakot siya baka kung hindi pa ma-issue ng TRO baka matuluyan ito. Makuha nito, matimingan ng PNP. Baka makuha nito. Nasa kuha na ito, nasa capture, death or alive situation na si Bato. Kaya takot si Mrs. De La Rosa. At hiningan niya tayo lahat na i-copy-paste daw at screenshot ito. Yung baril niya, tinanggalan na ng hindi na nakarehistro yung mga baril niya. Kaya kung meron mang makuha baril sa kanya, delikado siya. Mas delikado siya dahil yung license na na-revoke na. At ang Korte Suprema hindi rin po nagbigay ng TRO. Ang score nga doon 951. So pabor huwag siyang bibigyan ng TRO. Kaya yung asawa niya sumasaw na tama yun, baka kinakabahan na si Bato dahil may plano yata ang DIA, lagyan ng pato. Pero pag nalagyan ng pato niya, mas lalong mas lalo matatakot siya kasi wala na, wanted kasi siya international fugitive siya para siya international ICC, international yan Kaya takot si Mrs. De La Rosa. At hiningan niya tayo lahat na i-copy-paste daw at screenshot ito
itong message niya. Ha? Sabi niya, laban ko to para sa asawa ko. Pero laban natin lahat para sa bawat Pilipino at para sa ating bayan. Laban daw niya sa asawa niya at laban daw natin lahat. Hindi nga natin laban ito eh. Tayo pa nga ang biktima dito. Tayo pa nga umalik tayo. Kasi parang ulan na. Ha? So, hindi po namin laban ito. Laban nyo lang ito. Kasi kayo ang pumatay, asawa nyo ang pumatay ng 30,000 katao. Hindi naman kami pumatay ng 30,000 katao. Kami pa nga ang biktima. Mga kaibigan, kamag-anak, kabarangay ko, namatay dito, kahit dito, all the way sa Manikaan. May kinulong sila na walang kaso or may baril sila na hindi naman wala naman link sa droga. Magkakalaban lang ng pulis o hindi lang nagustuhan yung pagbubuka o karibal sa isang babae, pinick up na pinatay. Ganun. Ha? Ginamit na lang excuse yung alleged drug links. So, hindi po namin laban ito, ha? Kung online campaign, kung si Mrs. De La Rosa, mag-online campaign din tayo para sabihin na wag nyo na kami lokohin, ha? Alam namin yung sitwasyon. Hindi naman nanghihimasok ang ICC. Kapwa natin Pilipino ang humingi sa ICC na tulungan tayo dahil hindi na nga nagpa-function yung justice system sa bansa, ha? Nung hari-hari dito sila Duterte at Bato de la Rosa. Sige, ha? Hanggang dito muna tayo. Timing rin pala bumalik tayo kasi parang gusto ng umulan, ha? So, thank you very much, everyone watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all. Thank you for sharing this vlog or liking this vlog. Gawa rin tayo ng sarili nating copy paste. Gusto ni Mrs. Bartoleta gawin ng mga DDS. So, kontrahin natin yan by also sharing this vlog, liking this vlog, and referring the Vlogcaster channel to your friends and relatives. Good day to all. Siyempre, pagka nilagyan siya ng patong sa ulo, kung magkano man yan, marami nakakakilala kay Bato. Baka mismo mga kakilala niya. Tsaka patong-patong ang problema niyan. Kung ako kay Senator Bato, sumuko na lang siya sa otoridad. Pagdating sa ICC, sabihin niya totoo. Kasi meron siyang video na panood ko po, talagang pumatay siya ng mga tao, inutos ni Digong. At sabi ni Digong, nangyari yun nung 19th Congress, yung investigasyon sa Senado. Habang kinukwento ni Bato yung pagpatay niya sa mga masamang loob na inutos ni Digong, at sabi ni Digong, nandun nga ako nandun siya nung pinagpapatay ni Bato, yung mga gusto niya ipapatay ng mga masamang loob sa Davao. Pero alam niyo, ang buhay, hindi tayo ang dapat kumuha ng buhay ng tao. Unang-una, sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Kaya yung mga polis, nag-enjoy sila pumatay ng tao kasi nga, inudyo kasi ni Digong na patay ng mga, at saka sabi niya, iyanin niyo sila. I-camp niyo sila para lumaban, patayin niyo, sabi niya. Yung pala may bayad. At binulgar ni Garma, nag-state witness si Garma sa ICC. Siyempre, maraming alam yon. At
ang isa sa mga binulgar niya, yung Leonardo na membro ng INC hanggang ngayon, hindi nakita, wanted na rin yun eh. May warrant of arrest, hindi nga malaman kung nasaan eh. Siya naman ang ingat yaman. Sabi ni Duterte, kaya pinili ko yung INC, kasi masilip sila sa pera, sabi niya. Hindi na nga malaman kung nasaan na yung Leonardo na yun, ano? Yan. Kaya, binabayaran yung mga pulis pag pumatay sila, depende eh. Pag pinatay nila, yung mga protektor ng drugs, ang mga kapwa nila pulis, malaki ang bayad. Pero pagka yung napatay lang ng mga pulis, yung mga sa kanto-kanto lang, may bayad rin, pero hindi ganun kalaki. At kung hindi naman sila nag-succeed, hindi sila namatay, ay isosoli yung kanilang ginastos na pera. Yan ang sinabi ni Garma, yung PCSO General Manager na nilagay ni Digong noon. Na babae yun. Sige, ganito na lamang itong ating video. So, nalaman ninyo, yung asawa ni Bato, nakikialam na po sa politika ngayon. Nakikialam mo may balak. May balak. Kanya lang, pag nadali yung asawa niya, mamuproblema siya, malaking problema. Bakit? Yung mga abogado sa ICC, hindi basa-basa eh. Si Digong nga, yung si Nicolas Kaufman naging bilyonaryo sa kanya sa loob ng isang taon. Isipin nyo, 150 million, buwan-buwan. Philippine money. Siyempre, kino-convert nila sa dollar yon. Kaya sa loob ng isang taon, naging bilyonaryo. Ngayon, binitawan na siya, may bago na mga abogado. Hindi natin alam kung anong mangyayari din sa bago. Baka maging bilyonaryo din. Ang nakapagtataka, saan sila kumukuha ng pera? Na sinasabi na wala naman silang pera. Diyan, kaya siya sa kinatatakutan siguro ni Bato, saan siya kukuha ang pera? Di bayad. Di bale, sa tagal niya ba naman sa tagal niya naging tuta nito, pwede bang hindi nahambunan yan? Kung yung papatay na pulis, may hambun eh. May PNP chief pa siya, sigurado meron. Kanya na, siyempre, naipot pa kayo, lalabas na hindi. Mag-isip kayo, nag-ipon ka ng pera ron, subi ka na subi, pagkatapos kayo, lalo, ibibigay mo na sa abogado, pagkatapos, ala ka naman kasiguraduhan, paralo. Si Digo nga, walang nangyari kay Kaupman eh. Sige po, hanggang dito na lamang, manalangin po kayo. Dahil mahirap po ang ginaranas ng bansa natin. Mainit, kaibigan. Sige po, itong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.